Actually, interesting itong article na kumalat kanina. At bakit interesting ito? Well, to summarize this article na ipinost rin sa mga Facebook pages, sinasabing ang pagsibak kay Torre ay posible daw sa hindi nito pagpayag na pagpirma ng isang dokumento. At ano itong dokumento na ito? Well, ayon lang naman sa nasabing article, ito ay patungkol sa additional 8 bilyong piso na funding para sa pagbili ng armas para sa mga kapulisan. Na ayon naman diyan sa post ay di umano'y hindi pumayag si Torre. Na dahil daw diyan sa hindi pagpirma ni Torre, diyan daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng DILG. Well, interesting, di ba? Anyway, kung ito man ang katotohanan lumalabas na parang ang gusto ni Torre ay maiwasan ang posibleng corruption kung pipirma siya dun sa di umano'y additional 8 bilyong piso. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit hindi na rin nagreklamo pa si Torre sa ginawang pagsibak sa kanya? Pero ang pinakamalaking tanong sino ba talaga ang nasa likod o sino ba talaga ang tunay na nakisawsaw patungkol sa issue na ito? Anyway, kung meron man correction patungkol sa aking mga nasabi, please correct me if I'm wrong na lang ha. At ito pa yung iba pang balita. Sa mga nagdaang araw, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbago sa pamunuan ng pambansang pulisya. Ang dating pinuno ng PNP, si General Nicolas Torre, ay tinanggal sa kaniyang pwesto matapos lumabas ang isang opisyal na abiso na pirmado noong Agosto 25. Kinabukasan, agad na itinalaga ang bagong pansamantalang pinuno. Si General Jose Melencio Nartates Jr. ang humalili bilang officer in charge upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Bagamat mabilis ang naging pagbabago, tiniyak ng mga opisyal na hindi ito magdudulot ng anumang kaguluhan sa loob ng pambansang pulisya. Ayon sa kanila, tinanggap ni General Torre ang desisyon ng may respeto at maayos na pakikitungo. Pinuri rin ang kaniyang naging kontribusyon sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Claire Castro na may alok na ibang posisyon sa pamahalaan para kay General Torre. Hindi pa isinasa publiko ang detalye tungkol dito, ngunit malinaw na ito ay opisyal na inihain ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Castro na nakadepende sa magiging pasya ni Torre ang lahat. Kapag siya ay pumayag, saka lamang ilalabas ang kumpletong impormasyon ukol sa bagong pwestong nakalaan para sa kaniya. Mula naman sa ulat ng remate, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga pag-uusap na talaga tungkol sa posibilidad ng reassignment para kay Torre. Gayunman, nilinaw niyang wala pang final na desisyon at nasa general pa rin kung tatanggapin niya ang bagong tungkulin. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ulat, malinaw na ang naging aksyon ay hindi simpleng pagbabago sa liderato. Isa itong paglipat ng isang veteranong pinuno tungo sa panibagong larangan ng paglilingkod. Sa halip na ituring itong pagtatapos, may ihahambing ito sa isang panibagong yugto para kay General Torre na maaaring magbigay daan sa mas malawak na serbisyo publiko. Sa mga oras na pinalitan siya ni General Nartates sa posisyon, pinakita ng gobyerno na ang pangunahing layunin ay manatili ang kaayusan at operasyon ng pambansang pulisya. Nananatili ring bukas ang posibilidad na muling makita si Torre sa isa pang mahalagang pwesto sa gobyerno, isang bagay na hinihintay ng marami kung saan siya muling magsisilbi. Para sa ilan mga kapupong, ang mabilis na palitang ito ay nakakapagtaka, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na bahagi lamang ito ng mas malawak na plano ng administrasyon upang ilagay ang mga tamang tao sa mga angkop na posisyon. Sa ganitong paraan, masisiguro raw na magagamit ang karanasan at kakayahan ng bawat opisyal sa pinakamainam na paraan. Sa ngayon mga kapupong ay tahimik lamang si General Torre tungkol sa kaniyang susunod na hakbang. Hindi pa siya nagbibigay ng malinaw na pahayag ukol sa alok ng Malacanang. Subalit malinaw na nananatili ang respeto ng pamahalaan sa kanya dahil hindi lamang siya tinanggal at iniwan, kundi inalok agad ng isa pang posisyon kung saan magagamit pa rin ang kaniyang kakayahan. Well mga kapupong, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagbabago sa liderato, kundi isang halimbawa kung paano pinapahalagahan ng pamahalaan ang karanasan at serbisyo ng kanilang mga opisyal. Ipinapakita nito na sa kabila ng mabilis na aksyon, ang layunin ay manatiling matatag ang institusyon at mabigyan ng bagong pagkakataon ang mga taong naglaan ng mahabang panahon sa paglilingkod. Sa mga oras na mainit ang usapan tungkol sa pamumuno ng PNP, naging sentro ng balita ang biglaang pag-alis sa posisyon ni General Nicolas Torre bilang pinuno ng PNP. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito
Dahil halos 3 buwan lamang mula nang siya'y maupo sa pinakamataas na pwesto ng pambansang kapulisan. Sa kanyang naging pahayag, nagpasalamat si General Nicolas Torre sa lahat ng sumuporta sa kanya sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi niya na bagamat maikli lamang ang kanyang naging serbisyo bilang pinuno, naniniwala siyang nagawa nila ng kanyang mga kasama ang ilang mahahalagang hakbang para sa kapulisan. Ayon kay Torre, ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng PNP upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Samantala, sa panig ng Malacanang, sinabi ng palasyo na personal na desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal kay Torre. Ipinaliwanag na hindi ito bunga ng isang malaking kontrobersya, kundi isang paraan lamang upang matiyak na ang liderato ng PNP ay akma sa nais ng administrasyon. Binanggit din na ang posisyon ng PNP chief ay sensitibo at nangangailangan ng tiwala ng Pangulo, kaya't normal lamang na magkaroon ng pagbabago kung kinakailangan. Kapalit ni Torre, itinalaga si Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng PNP. Kilala si Nartates sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo at itinuturing na isa sa mga opisyal na may kakayahan at disiplina sa pagpapatupad ng mga patakaran. Sa kanyang unang pahayag bilang pinuno, sinabi niyang wala siyang nakikitang salungatan sa hanay ng kapulisan sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay manatiling buo ang organisasyon at patuloy na magtrabaho para sa kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa ni Nartates, naniniwala siyang ang pagkakaalis ni Torre ay hindi dahilan upang magkaroon ng hidwaan. Sa halip, dapat itong tingnan bilang bahagi ng proseso kung saan ang bawat opisyal ay handang maglingkod kung saan sila ilalagay ng pamahalaan. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ng kanyang liderato ang mga nasimulang programa at magdaragdag ng mga panibagong aksyon na makatutulong sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Ipinakita rin ni Torre ang pagiging magaan ng kanyang kalooban matapos ang desisyon. Ayon sa kanya, normal lamang ang ganitong sitwasyon sa mundo ng serbisyo publiko at wala siyang tampo sa Pangulo. Para kay Torre, ang pinakamahalaga ay naipakita niya ang kanyang dedikasyon at naibigay ang lahat ng kanyang magagawa para sa organisasyon. Para naman sa mga nakasubaybay sa pangyayari, ang mabilis na palitan ng liderato sa PNP ay nagsilbing paalala na ang tiwala at kumpiyansa ng pamahalaan ang pinakamahalagang puhunan ng sinumang opisyal. Sa kabila ng mga pagbabago, ang inaasahan ng mamamayan ay malinaw. Isang pulisya na tapat, disiplinado at handang magsilbi sa bawat Pilipino. Sa ngayon mga kapupong ay nakatuon ang atensyon ng mga Filipino kay General Nartates at kung paano niya pamumunuan ng PNP. Malaki ang hamon sa kanya na ipagpatuloy ang mga nasimulan at tugunan ang mga bagong pangangailangan ng kapulisan. Subalit, ayon sa kanya, buo ang kanyang tiwala na sa tulong ng bawat miyembro ng organisasyon, makakamit nila ang layunin ng pagkakaroon ng isang matatag at maaasahang pambansang kapulisan. Actually mga kapupong, ganito kasi yan. Simula nung sinibak sa pwesto itong si Torre, ay marami na ang mga espekulasyon o mga haka-haka ang nagsilabasan patungkol sa tunay na dahilan ng pangyayaring yan. Meron mga nagsasabi na baka daw ilagay sa NBI o sa DPWH itong si Torre. Meron rin mga nagsasabi na diversion tactics lang daw ito ng administrasyon para ilihis ang tunay na mga issues na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Actually, ganito kasi yan mga kapupong, at please correct me if I'm wrong na lang ha. Sa mga nagsasabing posibleng maging next NBI chief itong si Torre, parang malabo yan dahil ang pagkakaalam ko dapat maging abogado ka muna with certain years of experience bago ka mailagay bilang pinuno ng NBI. Which is hindi naman abogado itong si Torre. Pero anyway, para malinawan kayo sa mga tunay na pangyayari, ganito kasi ang ilan sa mga impormasyon na nakuha natin. Matapos ang biglaang pagbabago sa pamumuno ng pambansang pulisya, maraming senador ang nagbigay ng kani-kanilang pananaw tungkol sa pagkawala sa pwesto ni General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng samut-saring reaksyon mula sa publiko at sa loob ng Senado. Si dating PNP Chief at ngayoy Senador Ronald Bato de la Rosa ay tahasang umamin na nagulat siya sa nangyari. Aniya, nagalit siya sa naging aksyon ni Torre kamakailan, ngunit ngayon ay nakakaramdam din siya ng pagkaawa rito. Para kay De La Rosa, hindi biro ang biglaang pagkawala sa isang mataas na posisyon, lalo na't galing ito sa desisyon ng Malacanang. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang,
Natural lamang na may pananagutan ng isang leader sa kanyang mga hakbang, ngunit hindi rin maitatanggi ang mabigat na sitwasyon na kinahaharap ng sinumang opisyal na bigla ang tinatanggalan ng tiwala ng administrasyon. Anyway, mga kapopong, binigyang diin ni dating Senador Ping Lacson na may malinaw na limitasyon ang kapangyarihan ng isang hepe. Ayon sa kanya, kapag lumampas ang isang opisyal sa itinakdang kapangyarihan, nagiging dahilan ito para mawalan ng kumpiyansa ang mga nakatataas. Sa kaso ni Torre, inilarawan ni Lacson na tila nagkaroon ng hakbang na hindi na ayon sa pamantayan. Para sa kanya, ang ganitong pangyayari ay isang paalala na walang sino man ang maaaring kumilos ng lampas sa ibinigay na mandato. Hindi rin nagpahuli ang ibang senador sa kanilang mga saloobin. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, normal lamang sa gobyerno na walang permanente, lalo na sa mga posisyong itinalaga ng Pangulo. Sinabi rin ni Senator J.B. Ejercito na nakasanayan na ng publiko ang madalas na pagbabago ng liderato sa PNP at hindi na ito bago sa kasaysayan ng pulisya. Dagdag pa niya, ang bawat leader ay may kani-kaniyang estilo at pananaw, ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng tiwala ng taumbayan. Well, mga kapopong, ikinagulat naman ni Senador Bato ang bilis ng pangyayari. Para sa kanya, masakit na makita ang isang opisyal na nagsisilbi ng tapat, ngunit agad na nawawala sa pwesto dahil lamang sa isang desisyon. Gayunman, idiniin niyang ang ganitong proseso ay bahagi ng sistema at dapat igalang. Sa kabila ng lahat ng ito, naging malinaw sa mga pahayag ng mga senador na ang mga lider ng pambansang pulisya ay nasa ilalim palagi ng masusing pagbabantay at pagsusuri. Ang bawat hakbang nila ay sinusukat hindi lamang ng mga nakatataas, kundi pati ng publiko na kanilang pinaglilingkuran. Ang mga pangyayari sa pagkawala ni Torre ay nagsisilbing paalala na sa mundo ng politika at serbisyo publiko, walang kasiguraduhan ang pananatili sa posisyon. Ang tiwala ng administrasyon at ng mamamayan ang pinakamahalagang puhunan ng isang leader. Sa gitna ng lahat ng reaksyon, malinaw na nananatili ang aral. Ang isang opisyal, gaano man kataas ang ranggo, ay laging dapat magpakumbaba, sumunod sa limitasyon ng kanyang tungkulin, at manatiling tapat sa paninilbihan para sa kapakanan ng bayan.